At ngayon nga ay kasama natin live dito sa studio si Sir Jomar Jan Canosa na nakausap na natin dati kaso online lang, and we are so happy that today, Christmas Day, pumayag ang lolo mong nandito ngayon sa studio. Hello Sir Jomar, how are you? Hello, magandang umaga, Merry Christmas. Merry Christmas din po, Sir Jomar. Nako, siya po ay isang slow fashion expert. Nakakatuwa kasi yung suot po natin ngayon ay mga designs ni Sir Jomar. Just like my vest na ang nakasulat ay Sinampal ako ng katotohanan. And it speaks a lot diba? It speaks a lot. Sir Jomar, kamusta? Eto nga, meron kang ginawa ngayong December na slow fashion ulit na pinamagatan mong regalo. O paano ito nag-umpisa ngayong buwan ng Disyembre? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ulit si JJ. So, yung ginawa kong collection ngayong December ay entitled Regalo kasi parang gusto ko mag-give back sa mga community at saka gusto ko mag-give back sa mga sumusuporta sa Shop J. Dennis J. Jomar. So, yung nakwento ko naman kay Miss Bea, lahat ng mga ginagawa kong collection is always inspired by my late partner. So, manunulat yung partner ko. So, nasa langit na siya ngayon. So, yung paggawa ko ng mga damit, gusto ko laging connected sa ginagawa niya. So, parang yung ginagawa ko at ginagawa niya, laging, it's always parang, we're still connected kahit nasa langit na siya. So, yung mga nakikita mo na mga nakalagay sa damit ni Miss Bea, yun yung mga sinulat niya na mga inukit ko sa mga damit. So, yung Shop J. Dennis J. Jomar ay hindi lang siya damit na may kwento. Di ba nakakatuwa yung damit na may kwento? Kasi nga naman, kapag nagsusuot ka talaga ng mga damit ni Sir Jomar, may mga statement talaga. And what's good about this, sir, yung kwento nga na your late partner was a writer. Oo, and dun ka nga rin na-inspire. Pero karamihan din ang ginagawa mo, yung mga binibenta nating mga upcycled na mga damit, ay may napupuntahan pa. Yung a percentage of our sales dinodonate namin sa Myanmar kasi we used to work in Myanmar. Nagtrabaho kami doon 10 years. So, ang nangyayari dito, pag bumibili ka ng damit sa amin, siguro 20% of the sales dinodonate namin sa Myanmar kasi nagfo-fund kami ng mga free lectures ng filmmaking kasi mahilig kami sa filmmaking ni Dennis. Yun. Pero ito pong pag-upcycle ninyo, was it a passion or talagang parang naisip nyo lang na ay, sayang yung mga damit, i-upcycle nga natin. Ganon. Kasi before, bago nangyari to, fashion stylist talaga ako. So medyo mabilisan ng galawan. Pero nung nangyari yung pagkawala ng partner ko, medyo devastated ako, 'di ba? So parang sabi ko, ano kaya pwede ko gawin? So parang at the beginning, yung Shop J. Dennis J. Jomar, it was a healing project for me. Parang hindi ko na-realize na parang as time goes by, nahihil ako nung paggawa ko ng damit. Hindi lang pala ako yung nahihil, pati yung mga taong nagsusuot ng damit. Yes. Kasi parang nakakausap ko sila, may mga kwento rin sila sa buhay. So parang it's a way for me to connect with people. So parang feeling ko yung mga nagsusuot ng damit, parang padala ni M mula langit. Kaya nakikilala ko sila. Katulad ni Miss Bea, nakilala ko siya dahil sa shop. Yes, totoo yan ayun na nga ako, nakita ako doon. Karamihan din ng mga sinusuot natin dito sa morning show ay fliniflex din natin itong mga upcycled. Kasi nakakatulong itong upcycling. Kaya nga din siya tinawag na slow fashion kasi you're bringing back the old closet na meron ka, tapos making it into a new design or new outfit. Paano po kayo na-inspire dito sa pagdidikit-dikit, pag-iiba-iba ng mga suot natin? Kasi ako parang advocacy ako talaga is parang hindi mo na kailangan bumili ng bagong damit or parang kung gusto mong bumili ng damit, bumili ka ng damit na talagang tatagal. So parang nakikita nyo naman ngayon yung mga fast fashion na binibili ng karamihan, masusuot mo lang isang beses, 2 beses, tas next month itatapon na lang. Itong mga damit na ginagawa natin or yung mga slow fashion, magagamit natin siya all throughout. Yes, yun nga yung kagandahan. In a different ways din, diba? Kasi yung upcycling na ito, nakakatulong na tayo sa environment, number 1. True. Tapos at the same time, nakakatulong din tayo sa mga katulad mo nga na mga slow fashion experts na merong advokasya patungkol dito. At eto nga, may mga
samples din tayo Ayan. dito ngayon. Oo, nandito yung mga samples natin ng mga damit na galing kay Sir Joa Ayan. Mar. Ang dami nga di ba? Ayan. Regalo natin kay Miss Bea yung iba dyan. Oo, ipakita natin isa-isa. True. So eto, saan to galing? Itong cloth na to, parang Myanmar cloth siya. Oh. So parang, kasi diba, I used to work sa Myanmar. So parang ethnic cloth siya. So ang ginawa natin, skirt siya before. So ginawa natin siyang top. So makikita nyo sa likod, pwede nyo siyang i-adjust. So parang hindi lang siya pang sexing tao. Parang it's all sizes kasi na-adjust siya dito. So makikita nyo sa harap, andito yung quotable quotes nung partner ko. So nakalagay dito, maayos din ang lahat. Oo, meron pang isa dito, sabi niya, wala tayong hindi malulusutan, di ba? O, ayan. di ba very inspiring? At nakakatuwa itong damit na ito. Hindi lang top, pwede mo siyang gawing parang, ano kasing tawag mo doon? Scarf. Scarf, pwede rin siyang corset. Oo, parang feeling ko, ito yung gagawin ko, corset talaga. Sabi ko Antayin ko sa'yo, yan. stylist na talaga ako ngayon. Truly. Oo, meron pa tayong nakuha, eto, Ayan. bet ko talaga ito, Jumper oo, siya, jumper oo. shorts. Saan to galing? Ito, kwanta workwear siya. So, nung nasa Japan ako, mahilig ako mag-ukay sa Japan. So, nakuha ko to. So, ginawa ko siyang shorts. Kasi dati parang workwear siya. Alam mo yung ginagamit ng mga construction workers Oo. sa Japan. So, yan siya. So, makikita mo rin, nandito yung quotable quotes na nakalagay, hindi ako nananaginip. Oh, di ba? Susuot ko to kapag meron na akong jowa. Sabihin ko talaga, hindi ako nalalaginip, may jowa na ako, di ba? Ang saya. Mahaba to dati, di ba? Yung kalahati nito, nasaan? Nasa bag na ginawa ni Joshua. I see. Oh, di ba? Meron pa yan. At meron pa tayong iba dito, Ayan. no? Nakakatuwa. Yan, Itong ito pants na naman to. yan. Oh. Feeling ko kasya talaga sa akin to. Yung nakasulat dito ay matulain, romantiko, may kiming paglalandi. Very me. May kiming paglalandi. At saka napakaganda ng print niya. Oo, ayan. Di ba? Saan naman to galing? Yung mga prints dito, yung mga pag-upcycle ko, mga taga Baguio talaga yung gumagawa. Sila yung mga mananahin natin na tumutulong. Ito, Oo. pakita mo yung likod. Eto, So, yan siya. maganda, oh. Sa pagsisikap, yayaman ang isang tao. So, makikita nyo, yun, sa mga collection ko, parang 51 pieces lang yan per collection. So, naka-number siya. Ayan. Kaya Number merong 27. Oo. So, bakit 51? Kasi namatay yung partner ko nung 51 years old siya. So, every month, gusto ko, or every collection, 51 yung pieces na ginagawa. So, very limited lang talaga. Oo, pero dati kasi si Sir Joa Mar, based siya dito sa Baguio City. Pero you decided to go on a different place to create another name there. Saan at bakit? Sa Antipolo na ako naka-reside ngayon kasi meron kaming bahay ni M doon. So parang doon ako gumagawa ng mga damit, doon ako gumagawa ng mga konsepto. So ay andito yung Miss Bea. Ayan. Oh, ang ganda nito. Sabi, number 7, matino pa ang takbo ng utak ko. Pero eto hindi ako sure. Hindi ako sure dyan. Ito naman, Miss Bea, pakita natin. Ito, deny ko, dati, ang nangyari kasi dito, medyo parang, syempre, di ba yung mga damit, pag matagal na nasa bahay, nangingitim siya. So, deny ko siya. So, parang, tas nakalagay sa likod ay, Kailan ba ako dito mapad ng Kailan ba ako dito mupad ng usapan talaga? Totoo din to. Sana eto yung mga sinasampal natin sa mga taong kinakailangan nito. Ang gigigil ako. Pero from white to this dyed na damit, no? Ang ganda. Tapos itong damit ko na makikita nyo, parang yung kalahati, damit ni Dennis, yung kalahati damit ko. So pinagko-combine ko rin yung damit namin para at least, di ba, kahit pa paano, naka-keep ko pa rin yung memory. Yeah. So imagine from pants to hats to everything. Even shoes yata. You do Dati that. naghanap ka ng shoes, Ang dami-dami. Tapos ang gusto ko rin sa pag nag-upcycle ako ng damit, gusto ko yung mga damit nagagamit mo in different ways. So just parang like kunyari this. itong pants na to, pwede mo siyang gawing shorts kasi tatanggalin mo lang yung hook dito. Shorts na siya. So parang I always want yung pieces na hindi mo siya magagamit as one. So ayan. Nakalagay dito, ikaw ang paborito ko. Gusto ko yun. Tapos meron pa sa baba. Ito nakalagay. Yung mauuna. Masarap makinig ng kwento ng buhay. Chismosa Basta? kasi ako. Basta totoo. Pero eto ang nagsusuot talaga ng ganito. Mga chismoso. Chismosa. Very me ulit.
At saka meron din tayong eto Sombrero yung naman, sombrero yan. naman. So makikita mo rin yung mga, di ba, may mga retaso ako ng mga denims, nilalagay ko siya, hinahalo ko siya. Ito naman, itong sombrero na to, ginawa to sa Antipolo. So yung mga mananay sa Antipolo, kinausap ko lang na tahian lang ako. Tapos, yun. Tapos ito, sa retaso, alam mo na kayo dito? Etong number 20, Hindi na mag-isip ng kung ano-ano pa. hindi na talaga. Tapos tama pa kasi pang ulo. Oo. 'Di ba? Hindi na mag-iisip ng kung ano-ano pa. Bakit pa ba, Oo, 'di ba? naman. Pero saan galing itong retasong ito? Ito sa mga damit na binili mo before, di ba may mga denim Ay, I siya? see. So, ang ginagawa ko, kunyari, gugupitin ko siya sa collection na to, hindi ko naman siya ilalagay agad. So, pwedeng tinatago ko talaga siya para sa near future magamit pa. ulit. So, mantakin nyo yon mga ka-MB, no? Kahit sa mumunting retaso lamang True. mula sa ibang mga na-upcycle na, meron ulit bago. Di ba? Yun yung kagandahan ng slow fashion o True. ng upcycling na tinatawag nila. Yes. Kaya super love ko din magsuot ng mga ganito kasi katulad ng sinabi ni Sir Joe Amar, it's not just the stories, it's the creativity, no? Yes, At yes, saka yung We help the environment versatility. din, oo. Exactly. At saka yung versatility ng pwede mong gawin kasi this ones, kahit na sabihin natin na nagamit mo na siya, pwede mo ulit Bigyan ng i-re-upcycle. buhay. Oo, O hindi naman kaya styling mo lang siya. Oo. Kasi kahit iisa yung damit mo, basta marunong ka mag-layering, hindi mahahalata na yun yung dati mong sinuot. True. I've learned from the best. Di ba? Nakakatuwa. Oo. Ay, ano po ang mensahe natin sa mga mahilig din kasi ngayon nauuso na talaga. Sa tingin niyo po ba pala ang upcycling ay magtutuloy pa sa 2025? Hopefully, magtutuloy-tuloy yung upcycling sa 2025 kasi parang nakikita naman na natin, di ba, yung mga fast fashion ngayon, parang marami na nagrereklamo na mabilis masira, tapos Oo. sinasabi nila na parang hindi rin ethical yung pagbabayad sa mga tao. Kasi 'di ba, ito yung mga mananahi, binabayaran natin sila ng tama, pero itong mga to, hindi natin alam kung yung mga gumagawa ba ng damit nababayaran ng tama. Oo. So sana nga talaga magtuloy-tuloy siya Sana sa nga. 2025. And I think it will, no? Kasi napapansin na rin natin sa mga social media, True. ang dami-dami nang nagsusuot ng mga upcycle. Mindful na yung mga tao ngayon. Yes, at marami na ring mga artisans, hindi Oo. lang dito sa Baguio City. Yung mga gumagawa ng upcycled materials True, kasi recently we had this yung Reto Bar fashion Wow. show Oo. dito sa may Carantes Street. Oh, nakita ko yun. Yes, Winner ka puro doon. mga upcycled din yung Yes, mga yon, yes, yung mga materials na ginamit. So, makikita natin na hindi lang yung mga makabago, hindi lang yung mga may mga Oo. pangalan. It's for everyone talaga. It's Oo, for everyone. para sa bata, matanda, at sa Yes. lahat-lahat Oo. yan, napakaganda. Kaya pag meron po kayo sa mga closet, you can contact Oo. anyone. Ano? Oo. Ikaw nga mismo Ikaw pwede. mismo, pwede mo gawin yun. Tapos punta ka lang sa mananahe mo, pwede na yun. Oo, or kung hindi naman kaya, kung ikaw talaga gusto mong matutong manahi ka na rin, YouTube, ikaw may na. YouTube yan. Exactly, Oo, di ba? Kaya nga ako sabi ko sa inyo, hindi nyo na ako makikita dito. Kukompetensyahin ko silang lahat. Support din natin Oo, ikaw. sa dinami-dami ba naman ng mga closet? Ay, Naman. laman ng closet ko ngayon. Sabi ko, kailangan ko na tong putulan ng kamay. Truly. Nakakaisip Lalo ka na rin pumapayat ka pa. Oh. Don't mention that. Diba? Saan po ba kayo, Sir Joe Amar, makokontak para sa mga susunod pa natin? So, check nyo lang Oo. kami sa Instagram, Shop J. Dennis J. Joamar. Sa TikTok, Shop J. Dennis J. Joamar. May website kami, shopjdennisjjoamar.myportfolio.com. Oh, yun. Shop J. Dennis J. Joamar. Sa Instagram and Facebook yan. Yes. At makikita natin doon yung mga posts. And they can Yung contact you link, directly, no? Message nyo lang kami. Oo. Tapos, ang maganda pa dito, hindi lang yun hindi lang yung galing sa mga gamit nila or gamit ni Sir Joamar. Kasi if you have your own Yes. na mga damit, Yes. pwede mong ibigay sa kanila, bibigyan nilang buhay yan. Oo. Tapos usually yung mga nagiging kliyente rin namin, parang kunyari, sorry ha, namatayan sila ng tatay, namatayan sila ng nanay. Parang usually ayaw nilang itapon yung mga damit ng parents nila. So ang ginagawa namin, binibigyan namin ng buhay para kahit papaano, nafe-feel pa rin nila yung love ng family nila through the clothes. Yes. At isa pa, napakagandang regalo, hindi lamang sa sarili mo, Yes. kundi sa ibang tao. Yes. Di ba? Ito yung kasama mo akong bumili dati nito. Ngayon, upcycle. Then it's for you so that whenever you wear it, you're gonna Maaalala mo. remember me even we're not together anymore. Mga ganon! Di ba? Ayan. Ako, maraming Maraming salamat po, maraming salamat. Oo. Bumati naman po tayo ngayong Kapaskuhan sa mga kliyente natin. Oo, sa Shop J. Joamar.
Shop J. Dennis, J. Jomar. Yan, maraming Ayan. salamat sa suporta. Mahal na mahal namin kayo. So, yung mga donation naman na ginagawa namin, makikita nyo sa website. So, maligayang Pasko. At sana sa susunod na taon, supportahan nyo kami. Hindi lang kami, pati yung mga mananahe ng Baguio at ng Philippines. Kasi maraming magaling na designer dito sa Pilipinas. Ayun, maraming salamat ulit. Sir Jomar Canosa ng Salamat Shop po. J. Dennis, J. Jomar. Ang upcycled na mga fashion para sa ating lahat. Abangan ninyo mga ka-MV sa mga susunod na araw. Makikita nyo talaga itong i-flex ko sa morning balitaktakan. Tignan na lang natin kung hindi kayo mainggit sa slow fashion. Oh, di ba?